Kaya ng Diyos ay nakakapagpatuloy ay tayo magpasalamat dahil ang ating ginagawa ay hindi walang kabuluhan. Yan ang sabi ng 1 Corinthians 15 verse 58. Yung nga magpainom ka ng isang basong tubig sa pangalang alagat ay hindi maaaring walang ganti. So, hindi maaaring walang ganti. Hindi naman nagiging mahina ang salita ng Diyos dahil kakaunti ang gumagawa. No. Mananatiling salita ang salita ng Diyos, gawin man o hindi. Kaya mapalad lagi yung nagsasagawa. Amen? At kung ako sa inyo, tingnan ninyo na blessing yung gumagawa. Ako sa akin, ang tinitingnan ko yung nagsisikap. Pinapaalalahanan ko yung hindi. Kaya kung ako huhugot ng blessing dito, obserbahan ko. Yung nagsisikap umattend, yun ang blessing. Pero yung, alam mo, maganda yung mabait. Pero saan secondary lang yan. Sa akin yung nagsusumikap. Amen? At kaya ngayon, ang nakalagay sa ating pag-uusap ngayon ay pananalangin. Pananalangin pa rin. Well, tama namang sabihin tayo nananalangin by individual. Hindi yung masamang manalangin na nag-iisa. Pero lalong hindi masama ang nananalangin ng sama-sama. Ako ay iniwala yung sanay manalangin mag-isa, hindi may hirapang manalangin may kasama. Mga kapatid, basahin niyo ang Bible. Yan pa ang problema sa maraming Kristiyano ngayon. Hindi ko alam kung nagbabasa talaga ng Bible. Iba yung basa lang at medyo may bulay. Maganda yung nagbabasa kang tumatagos sa iyong puso. Meron kang natututunan. Meron kang kalakasang nakukuha. Kung babasahin mo ang Bible, lahat ng mga babae at lalaki na ginamit ng Diyos ay mga mapanalanginin. Ultimong si Kristo na magkatawang tao ay mapanalanginin. Malimit nga siyang nagsusolo. Pumupunta ng dagat, ng bundok, para lamang kausapin ng Ama. Alam mo kung bakit? Ito yung aking isang nabubulay diyan eh. Ang Panginoon talaga ay sanay na kasama ang Ama sa langit. Kaya kahit nung siya'y magkatawang tao, hindi niya kayang laging walang communication sa Ama. Basahin natin ang Bible. Lahat ng kinasangkap, kahit nga ang church, yung Jerusalem Church, bakit sila ay pinag-uusig, bakit sila ay nagiging mabunga, dahil kada problemang sinasabana, nagpipray ang church. Kaya ang church na hindi mapanalanginin, at hindi kasalis panalangin, alam mo, ang Kristiyanong hindi kasama lagi sa prayer meeting, wala yang lakas na contribution. Naintindihan niyo ba? Kasi ang nagbibigay ng lakas sa church ay ang Panginoon. Sa pamagitan ng instrumento ng panalangin. Minsan tinanong si Spurgeon, dahil sa panahon niya, sikat na mangangaral. Siya nga yung Prince of Preacher. Siya yung prinsipe ng mangangaral. Dinadayo talaga siya para lang siya ipakinggan. Opo, yan si Spurgeon. Pero minsan tinanong siya, ano ba yung susi mo't ikay matagumpay? Actually, ang regular nilang attendee sa church ay 10,000. Imagine that. 10,000. Regular yun. Pero sabi niya, hindi yung galing ko, kundi yung mga membrong lagi nagpipray sa akin. Kaya kailangan natin ng mga prayerful na mga members. Kahit nga mga alagad nung makita niya ang Panginoong Jesus na nagpipray nasabi niya, Lord, teach us to pray. Teach us to pray. Hindi sinabi ng mga apostol, teach us to preach. Teach us to win souls. Teach us to teach. Why? Tayo magiging powerful preacher, soul winner, teacher,
kapag natuto tayong manalangin. Amen? Ngayon, ating pag-uusapan ay si Stephen. Sa chapter 7, verse 59, 60. Pakitayo po kayo. 7:59 and 60 ng Acts. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their church. And when he had said this, he fell asleep. Itagalogin nga natin. At kanilang pinagbatohanan si Stephen na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod. At sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito, ay nakatulog siya. Tayo po mag-pray, Panginoon, pakipagpala po ng iyong mga salita sa bawat isa amin. Subaybayan kami at pangunahan ng Banal na Espiritu at lukuban ng dugo ng Panginoong Jesus. Linisin at patawarin kami sa aming mga pagkukulang. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayo mo po. Kung tutusin mga kapatid, yung buhay ni Stephen ay ang mga Kristiyano ay dapat napapahiya kapag ang sarap ng buhay na walang pagsusumikap sa Panginoon. Bakit? Si Kristiyanong namatay sa bato dahil sa pagtatapat sa Panginoon. Kaya tayo minsan angal na ang hirap ng buhay. May masihirap pa ba sa binabato hanggang mamatay? May masihirap pa ba doon? Wala. Pero si Stephen ay pinatay sa bato. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay ang panalangin ni Tibong. Ang panalangin ni Stephen. The prayer of Stephen. Nagsimula ang kwento. Nagsimula ang pangalang ma-mention ni Stephen nung mangailangan ng church ng mga maglilingkod sa dulang ng balo o babaeng bao sapagkat napapabayaan. Kasi very special yata ang mga babaeng bao. Ano? May kinakalinga yan. Ngayon, ang problema nito, nadami ang miyembro, nadami. Kaya siguro, pag tayo dumami, aligagarin tayo. Yung mag-alaga pala ng mga babaeng bao, ang hirap na eh. Ay, paano pa yung lalaking bunot? Ano? Ay, doon pala sa babaeng bao, hirap na eh, aligaga na eh. Ano, paglaki ng ministry, pagbigat ng gawain. Yan ang inyong tatandaan. Pagdami ng tao, pagdami ng iintindihin. Ano? Pagdami, kaya naman, pagdami dapat, pagdami ng naglilingkod. Ano? Ngayon, grabe, ano? Nangailangan sila. Kung babalikan nyo sa chapter 6, dito first na-mention yung pangalan niya ni Stephen, ni Tibong. Ano ho? Nung mangailangan ng, sabi ng verse 1 ng chapter 6, and in those days, when the numbers of the disciples was multiplied, dumadami. Tayo naman, mga 200 pa lang. Pero aligaga na rin. Okay. There arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews. Anong murmuring nila? Kaya hindi na bago yung murmuring na yan. Yung mga masasabitan ng nguso ng kawali. Because their widows were neglected in the daily ministration. Ito yung problema. Nung dumami ang tao, may nane-neglect.
Then the 12 called the multitude of disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Mahirap namang tayo pa naman ang mag-aalaga sa mga yan. Tayo na nga apostol, tayo nangangaral, tayo ang nagpipreach, tayo ang nagpipray. Abay, mag-iilap tayo ng mga pwedeng ilagay dyan. Kaya mga pastor, mga kapatid, biblical talaga na may katulong ang pastor. Kaya biyayang tayo may mga workers. Biyayang tayo ay may choirs. Biyayang tayo may secretary. Biyayang tayo ay may mga instrument. Talis. Sunday school. Teachers. Kasi maganda yung need ng ministry ay napupunan. Tama ba? At least ang ating pangailangan ay hindi pa babaeng bao. Mayroon tayong pangailangan. Katulad ni Brother Tasio, pinupunan niya yung pangailangan ng pagpapala. Yan. Habang tayo pinagpapala, kailangan natin ng magpapala. Dahil nagpapagawa tayo. Nakita niyo na ba yung ating likod? Biglang na-echo yung boses natin doon pag naimik. Kaya nakakahiyang mag-away kami mag-asawa. Pino-pino na kami. At lagong sa kapitbahay. Okay, dito ngayon, sabi, Then the 12 called the multitude of disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Kaya pagpray niyo po, pastor, na wag naaabala sa pagiging focus sa word of God at sa prayer. Kasi ang ministry talaga ng mga lingkod ng Panginoon ay word of God and prayer. Wag na sana mag-business. Wag na sana akong mag-gayon. Mga workers na lang. Na ibabalatuhan na lang. Pero yun talaga dapat. Focus. May nangyayari ang gawain pagka ang pastor ay focus. Tama ba? Oo. Pero yung lahat na inintindi, kayo na lang ang bahala nun. Ngayon, grabe yung qualification, mga kapatid. Mag-aalaga-ala na ang babaeng bao. Siguro pagka na-adjust, kailangan tagahugas. Tingnan niyo po tingnan niyo po ang qualification. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report. So, pag may ministry, hindi basta ang buhay. Hindi ito katulad ng secular sa government. Kailangan lang ay matalino, pero corrupt. Naintindihan niyo ba yun? Pwede kang mahusay na abogado kahit 3 ang babae mo. Ang kinakailangan sa ministry, kailangan mo, ang ministry mag-aalaga-laan ng babaeng bao. Bao ay kinakailangan may honest report. Wala kang scandal issue. Wala kang barangay issue. Any issue. Ibig sabihin, ang maglingkod sa Panginoon, hindi basta. Tama? Full of the Holy Ghost. Bakit tao yung iyong aalagaan? Ay pag hindi ka full of the Holy Ghost, mayamutin. Ang hirap po mag-manage ng tao. Mahirap. Iba-ibang ugali. Ay sulong. Kapag malayo ka sa Panginoon, tangay ka ng pinapangunahan mo. Kasi, meron akong isang nakausap. Sino ba yun? Yung Kumiya, kapatid ni Bea, nung anniversary ng outreach. Siya daw dati ay therapist, nagte-therapy. Pero siya tumigil na dahil, totoo yung kanya sinabi, kapag ikaw hilot ng hilot, masasang nagte-therapy, na-absorb mo yung sakit ng iyong ginagamot. Siya daw ay parang ganon. Ako yung nanggagamot, ako na may sakit. Alam mo, kapag tayo nasa ministry, at hindi tayo malapit sa Diyos, ma-absorb tayo ng ating pinaglilingkuran. Merong ang ministry ay sa mga nababaliw. Yun ang kanyang calling eh. Si Pastor Roger, ang kanyang calling ay mag-alaga ng mga may ketong. Kaya nag-away sila mag-asawa, ba't ka dyan pupunta? Ano ang gagawin ko dito ko tinawag ng Panginoon?
Talaga nag-away. Alam mo, pinalo na pa yung kanyang asawa, muntik na mamatay. Yun, saka siya sinamahan sa paglilingkod sa ketongin. Yung isa naman sa baliw. Minsan pumunta sa Good Shepherd. Pakinig ko ang sharing nila ni Pastor Andes. Pastor, kailangan kong gumala-gala. Parang ako'y mababaliw na din. Ganun pala yun. Pag ikay nagme-minister sa mga baliw, yung ano, nagpapapagayo gabing-gabi. Kung ano-anong ginagawa, mga baliw nga eh. Ayun ang kanyang ministry. Ayun daw mga baliw, lalo pag malalim na, parang possessed na din. Mga out of mind talaga. At minsan daw siya umuwi, di pumunta sa Good Shepherd, dahil niya yan, Pastor. Nag-share siya. Sabi niya, Pastor, kailangan lang ako maggala-gala. Dahil parang ako yun malapit na rin. Ibig sabihin, walang birong paglilingkod. Totoo. Kalala ng iba, madaling magpastor, madaling mag-workers, madaling tumugtog, madaling mag-choir. Hindi madali yan. Bakit? Una, may jablo. Saka, may iba't ibang ugali. Yun ang nagpapabigat doon. Meron diyang kahit anong turo mong tigas, tatawanan ka lang, pa-amen, amen pa. Meron diyan, lambot na preaching, hatitisod pa Dinaan ng hinahon, dinaan ng bagsik, dinaan ng patawa. Walang magandang lipon. Di nga? Imagine mo, 100 tao, ay ito lumalago ang tao. Dumadami. Di nga? Out of 120, naligtas 3,000. Nasa chapter 6 na. Sa chapter 4, ang dami pang mga 5,000 na padagdag, etc. Ang dami na. Kaya ngayon, malinggal na yon. Malinggal na yon. Nagkakari-karibok na. Nagmamaktol na mga naliligtas na iba na napababayaan ng babaeng bao. Mga babaeng bao. So, kung humanap ng maglilingkod, ang katangian ay honest report. Magandang patotoo. Full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. So dito po nagsimula ang pagkabanggit kay Stephen. Hindi nagkakalayo. Chapter 7, namatay na agad. Napaka-ikli ng kwento. Kaya huwag ka masyadong spiritual. Madadali kayo. Hindi, biro lang naman. Ano? Pero ito, mainit mainit. Basaan mo chapter 6, chapter 7, napapadibati pa nga siya, walang manalo sa kanyang sa karunungan, taglay. That's a spirit-filled. Then dito, nasa kauli-ulihan chapter 7, dahil sa kainitan, napagdiskitahan, binigyan siya ng mga false accusation, hindi daw niya ginagalang ang kautusan ni Moises at yung templong banal, naglagay ng mga bulaang saksi. At ang mamamangha kayo kay Stephen, kaya niyang buklatin ang lahat na nangyari mula Genesis hanggang sa kung saan siya tumigil. Nang sabi, wala kang propetang hindi niyo pinag-usig. Kayong mga hindi tuli ang puso. Nagalit yung kanyang mga kausap at siya'y pinagbabato. At nung siya'y binabato, sabi niya, Panginoon, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang nagagawa. So, doon sa malapit niyang kamatayan, siya nanalangin. At yun natin pag-uusapan. Anong klaseng panalangin ito? Ano? Ang panalangin ni Stephen. Ako po yung iniwala mga kapatid. Balikan po natin ang verse 60. Verse 60. Yan pa ba kayo? Kailangan natin ng mga ganitong panalangin. Ganitong klase ng pananalangin. O ganitong klaseng nananalangin, I mean. Sana tayo ay tipong Stephen kung nananalangin. Una, tingnan po natin ang verse 60. Ganito sabi, and he kneeled down and cried with a loud voice. Pwedeng manalangin ng bulong, pero pwede ding manalangin ng sigaw. Hindi naman yan sa boses, kundi sa puso. Ang pinaglalabanan dyan ay hindi boses.
Ang pinaglalabanan ng wagas na panalangin ay ang puso. Hindi yung habi ng salita, lalo pag public prayer, mag-ano ka pa ng Greek. Talaga naman. Pagpapaganda ng sound, may Hebrew pa, fluent sa English, lalo nakakarumi. Hindi ka didinggin ng Panginoon. Ang panalangin ay laman ng puso. Kung ano ka sa Diyos. Parang nang nanalangin si Hana, di na pagkamalan siyang laseng. Siya'y naungol ng kanyang bibigay na imik, pero walang napapainggan. Bakit? Sabi sa kabigatan ng kanyang puso ay ibinubuhos niya ang kanyang kaluluwa sa Panginoon. Ang tinitingnan ng Diyos talaga ay puso pagdating sa panalangin. Yan man ay pabulong, yan man ay pasigaw. Lay not this sin to their charge. Ito ang ating panahin. Wag nyong ano sa Tagalog 'yon? Wag nyong ibilang sa kanila ang ganitong kasalanan. And when he had said this, he fell asleep. Idagdag po natin ang verse 55. Pataas tayo. Verse 55. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly unto heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God. Unang napansin ko dito, ito magandang klase ng nananalangin sa Diyos, tulad ni Stephen. Yung panalangin ng isang malakas. Prayer of the strong. Mga kapatid, magandang tayo ay, siyempre tinutukoy ko dito ay spiritual. Mahirap pong manalangin ng ganitong mamamatay na Lord. Huwag niyong ibilang sa kanila ang kasalanang ito. Parang Panginoong Sus, patawarin niyo sila sapagkat di nila nag-aalaman ang kanilang ginagawa. Alam mo kung ito hindi malakas spiritually, hindi ganun ang lalabas sa Kanya. Baka ito, Panginoon, patamaan mo sila ng kulog. Wala naman akong ginagawang masama, ba't ako'y binabato? Walang masamang espiritu. Walang galit. Walang hinagpis. Walang sama ng loob. Sabi po, Tagalogin nga natin yung verse 60. Ano sabi dyan? At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig. Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. Parang garni. Kung inyong dadamahin yan, ito ay panalangin na walang sama ng loob kahit ginagawan ng masama. Hindi ito kayang ipanalangin ng backslider. Hindi ito kayang ipanalangin ng may bitterness. Hindi kaya itong ipanalangin ng mga bat-bat ng sama ng loob at hinanakation. Hindi ito kayang ipanalangin ng malayo sa Panginoon ang buhay. Amen? Magandang tayo ay nananalangin, ang magandang kasta ng nananalangin. Well, hindi naman lahat ganon, pero maganda nga ito. Hindi naman masamang tayo ay mahina ay manalangin para tayo ay ma-revive. Hindi masama yun. Pero lalong hindi naman masama na tayo nananalangin na tayo talagang malapit sa Panginoon. Amen? Oo. Ano po, dahil, mababasa natin ang verse 55 kung bakit ito ay prayer of the strong one, of the strong believers. Ang sabi ng verse 55, si Stephen po tinutukoy diyan, but he, kasi, nung mangaral siya, kalain mo, ang tagal ng kanyang pagsagot do sa mga nagbibintang sa kanya, chapter 7, verse 1 hanggang 53. At yung kanyang pangungusap ngayon, ang dami niyang kinote, yung mga istorya sa pagtatanggol sa kanilang mga maling okasyon. Nung marinig ito ng mga taong pinapangaralan niya, sabi, when they heard these things, they were cut to the heart. Not pricked to the heart, but cut to the heart. Alam niyo ba yung aking katuturo diyan? Talagang maraming taong nasasaktan, pero hindi naliligtas. Pero merong nasasaktan na naliligtas.
Tama ba? Ang ilustrasyon ko dyan ay yung bayawak. Yung bayawak. Nung ako'y nasa Ilaya pa, ako lang lagi mag-isa doon. Kalahin mo lahat ng mga hayop yata nakasalubong ko na doon. Wala lang yung unggoy. Siguro ako na yung unggoy doon. Yung inanay ako talagang madaling araw. Akala yata ako'y kahoy pa. Puro ako anay. Tapos yung alahipan mula dito hanggang din sa may puson. Ganon kahaba. Ang malupit ay yung ahas. Kadais na kadais ko, ito lang at garne. Hindi pala alam ng Bulacan yung salitang dais. Ako'y nadaisan. Nag-preach ako doon. Ano yung dais? Kala ko yung Bulacan yung malalalalim sa Tagalog, di pala nila alam yung salitang dais. Ngayon, ang isa sa naranasan ko doon, nung sumilip ako doon sa may likod ng cabinet, yung hang cabinet, may kawang yun eh. Kita ko yung hindi yung tukuhin, lalo mo hindi butik eh. Malaki. Naglagay ako ng patpat, tinalian ko ng kutsilyo, at sinaksa ko ng pagayang. Ilang beses. Tulong sa akin yung dugo. Pagsabaho pala ng dugo na yung bayawak. Pagsabaho, tulong. So iniisip ko, pagkakubla ko ng patpat na may kutsilyo, dala-dala yung bayawak. Pero habang dating yung kutsilyo, minatakbo na sa bubong. Yung patikar, nako, bayawak yun. Nasaktan lang, pero hindi natuhog. Di ka? Ganyan ang maraming na ay kinig na salita ng Diyos. Nasaktan lang, pero hindi tuhog. Ito yung pinangaralan niya. Parang isda sa lambat, nasa lambat na, pumaltok pa. Di nga? Maraming nasa church na, umalis pa. Baka yun ay cut by the word, but not pierced by the word. Nasaktan ng salita ng Diyos, pero hindi natuhog ng salita ng Diyos. Ito pa illustration ko dyan. Ako'y manghuhuli ng tilapia, ng hito at dalag. Okay, bata pa. Nakakilala ko sa Panginoon nang ako ay 16 years old. Ibig sabihin, 7 hanggang 15 years old, ang tawag ko ay, sa amin ay mangangapa ng isda. Manghuhuli ng isda. Kaso lang, naubos yung isda sa amin nung mauso yung nangunguryente. Pero hanggat hindi pa yung uso, ang galing ko. Basta mahawakan ko yung sungot ng hito, kapa ko na agad eh. Alam ko na agad, karkula ko na agad yung ulo. Kasi hawak ko na ang bigote. Ninong ko lang yun eh. Ay mga sungotin ng uso. Ginagayan ko agad, huli ko agad yan, hindi ako natitibok. Dahil sanay ako eh. Pero nakakalungkot, yung nahuli mong hito, pag inilagay mo sa lalagyan, pagpaltok nakakaalpas. Kaya ang ginawa namin, kumuha kami ng kawad. Nilalagay sa hasang. Labas yun hanggang bibig. Tapos pinupulupot kong ganyan. Tapos yung mga susunod na huli, sa hasang din, nagpapaltukan, pero hindi nakakaalpas. Alam mo, ang tunay na tuhog, nasasaktan, pero hindi aalis. Nasasaktan yan. Kasi ang salita talaga ng Diyos nakakasakit. Pero pag ikaw ay ligtas, though you are being pierced, pero andyan ka lang. Amen? Kung kayo nasasaktan, kailan lang yan? Mas una ako naging Kristiyano sa inyo. Madami na akong kasasakit. Pero hindi ako natisod at umalis. Bakit? Tuhog ako ng salita ng Diyos. Ngayon, bakit ko sinasabing siya ay prayer of the strong? Kasi tingnan niyo po naman mga kapatid, si Stephen, ang sabi diyan, but he being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Kasi yung mga napangaralan niya na nasaktan, kalaan nyo ha, ito ha, kapag hindi ka tuhog na salita ng Diyos, galit ka kay Stephen. Amen. Tama ba? Anong masama sa sinabi ni Stephen? Ipinagtatanggol lang niya yung maling akusa sa kanya. At ang ginamit ay ang Word of God. Amen? Kung kayo nagbasa na yan,
whole chapter at chapter 7, from the very start ng kanilang accusation, at nakita nilang wala talagang maling ginawa siya. At nasaktan sila. Alam niyo ba, may mga nakikinig pag nasaktan, galit kay Stephen. Anong gagawin namin mga Stephen? Nangangaral lang naman kami. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Ganun yung mga cut by the word lamang, pero hindi pierced by the word. Naintindihan niyo ba yan? Ako iniwala mga kapatid, magpakahinahon ko, magpakabangis-bangis ko din pareho lang yan, nakakasakit dahil word of God. Huwag na natin pag-usapang nasaktan ka. Ang tanong, ano yung response mo? Tama ba? Kaya nga pinupuri ni Pablo ang taga-Tesalonica. Bakit? Hindi niya tinanggap ang aking pangaral na salita ko, kundi salita ng Diyos. Nakakasakit ba ang salita ng Diyos? Totoo yun. Totoo yun. Ay, ito sabi parang itak na may talim magkabila. Di nakakasakit yan. Nakakasakit talaga yan. Pero ang tugon mo? Babatuhin mo ba si Stephen? O ipapanalangin mo si Stephen? Are you with me? Ikaw na nakakaalam nun. Ikaw na nakakaalam nun. At alam naman ng Diyos ang ating puso Kung tayo galit kay Tibong, o pinagpipray lalo natin si Tibong. Amen. Bakit ito'y malakas, mga kapatid? Ikaw naman yung full of the Holy Ghost. Maganda yung komentar ni MacArthur. Hindi ang ibig sabihin ikaw ay puspos ng Holy Spirit, ikay nagtututumba at nagbububula ang suwi at nangangatal dyan, nag-speaking tongues. Ang ibig sabihin lang ng full of the Holy Spirit, ikaw ay maraming alam sa Biblia. Maintindihan mo? Bakit? Itong salita ng Diyos, ito ay inspired by the Holy Spirit. Kinasiyahan ito ng Holy Spirit. Kaya the more na marami kang alam sa salita ng Diyos, ikaw ay puspos ng author nito. Yun ang simple. Hindi yung ikaw ay parang nalutang sa kawalan at kung ano-anong pinagagawa mo maraming himala, nag-speaking tongues ka pa, nagpapalakad ka pa ng pilay, bumubuhay ka ng patay, sasabi. Manood kayo ng mga apostol ngayon, mga nag-aangking apostol ngayon, talagang pag gagayanan ay drama halatang drama kakorni naman yun. Nagayaan lang Nakakapanood ba kayo na yun? Ako hiniwala mga kapatid, talaga si Stephen ay malapit sa Panginoon. Tingnan niyo po yung qualification. Balik tayo sa qualification na hinahanap na mag-aalaga sa babaeng bao. Balik tayo sa 6 verse 3 hanggang 5. Ano sabi dyan? Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report. Kung tayo kayo may mga ilangan din, dahil nadami tayo. At ganyan ang qualification. Meron kaya? 7. Ano pa? Kung ikaw may honest report, na ikaw ay mag-aalaga ng mga babaeng bao. Kung naging qualified dito si Stephen, he's strong one. Amen? Strong talaga siya. Hindi siya ibibilang sa ministry yon kung siya mismo ay aalagaan pa. Mahirap kumuha na mag-aalaga ng mga babaeng babao na kung saan ang katangian may alagain din. Kaya nga't pumasa si Stephen dahil pwede siya po'y strong, hindi siya backslider. Hindi siya yung pabigat, hindi siya yung alalahanin. Siya'y talagang katuwang sa gawain. Yan ang maganda. Magandang manalangin yung medyo lumalago talaga sa Panginoon. Amen? Of honest report, full of the Holy Ghost. And wisdom. Mahirap na yan Kapag tayo hindi, yung wisdom, nadagdagan ang aking practical na definition diyan. Pag sinabing wisdom,
The ability to see life based on the eyes of God. Pag sinasabing wisdom, nakikita mo ang buhay sa pamamagitan ng mata ng Diyos. Ibig sabihin, meron kang pangunawa ng Diyos na sa iyo, yun ang nai-apply mo sa buhay. Nakikita mo ang buhay kung paano nakikita ng Diyos ito. Yan ang wisdom. Kaya maraming tao, puro daigdig lang, hindi kaya magsakripisyo sa gawain ng Panginoon. Walang wisdom yun. Walang wisdom yun. Siguro, masakit ang ngipin. Ang tawag doon ay wisdom. Ano na? Tooth. Ano ba ang plural ng tooth? Ng teeth. Yun na yun. Ano? Amen. Sarap ka. At saka pag sinabing wisdom, ito'y ginagawa mo yung alam mo. Aplikasyon yan ng iyong nalalaman. Are you with me? Kaya kung iniwala mga kapatid, yung prayer of Stephen, the prayer of Stephen, ito'y prayer of the strong. Ito'y panalangin ng malago, matatag, malakas na Kristiyano. Ba, ikay manalangin, Lord, pinagbababato ka? Ang bira, Panginoon. Kung alam ko lang, ang sasapitin ko sa paglilingkod ko sa iyo, sana hindi na. Kalain mo ha, na-mention siya in just chapter 6. Then pagkatapos ng chapter 7, pinatay na siya, liit. Isang chapter lang. Magaling pa si Moises, ang haba ng salaysay. Si David, si Pablo. Pero kaya mahirap nga yung mainit. Kaya kayo, hindi, ang biro lang. Alam mo, sabi ni Eric Warren, ang ganda ng buhay, hindi nasa haba, hindi nasa iksi. Kung paano itong ginamit mo sa Diyos. Mahaba nga ang buhay mo. Ang haba din naman ang paglayo mo. Di ka? Nabuhay ka ng 1,000 years. 1,001 ka naman backlighter. Ano sama na yun? Di ka? Pero ikaw, kahit isang kapitulo, ang record ng iyong buhay, pero hanggang ngayon, umiimik pa. Di ka? Ayun ang maganda. Kumusta tayo? Tayo ba'y lumalago din sa Panginoon? Mahirap manalangin yung binabato ka. Sa Hudyo, ang binabato, halimbawa, nahuli kang nangangalo niya, ikaw ay ilalagay doon sa isang field. Kung ano man tayo ka, pupunta yung mga tao. Hindi naman sila napili ng ng mga pambalang, pangpaltiklaang. Lalo yung niluko, yung asawa ni Luko, siguro laki ng bato noon. Yung pag tinamaan sa bato, lusit agad. Ganon, papatayin talaga sa bato. Hindi biro yung patay sa bato. Magaling pa yung patayin sa sa kiti. O kaya isilya elektrika, o kaya putol agad ang ulo. Parang isang pastor namang yan. Kanyang karanasan sa mangyan. Magaling lang daw naligtas yung kapitan namang yan. At yung kapitan namang yan, nagulantang daw siya sa mensahe dahil sa kabila ng marami kong pinatay, kaya kong patawarin, mahalin, at iligtas ang Panginoon. Totoo ba yung pastor? Marami akong pinatay. Nasadya kong dinahandahan ng liig na gilitin. Kasi gusto kong maramdaman niya ng mahapdi ang kamatayan. Tapos ako'y maliligtas. Siya do'y ngal-ngal nung nangangaral ang pastor. At alam mo, iniwan niya, siya ang nagpastor doon. Ngayon yung anak niya, nagalit. Dahil ang dami naliligtas. Nahina daw ang paninda nila ng sigarilyo, alak. Hindi naman daw yung pastor. At siya daw papatayin natin. Ang sabi daw ng pastor sana wag mangyari yung pagpatay mo sa akin katulad ng ginagawa ng pagpatay ng iyong ama sa mga nagagalitan niya. Pwede nga patayin mo na agad ng matalas na gulok. Pagpuputulan mo nga ang ulo. Pero siya doon may nananalangin. Panginoon, hanggang dito na lang ba ang pagtawag mo sa akin? Ba't ako'y papatayin na? Pero inagapan daw siya ng kanyang ama, huwag mong gagawin yan. Napakawalang utang na loob mo. Magpasalamat ka nga't nawala ang mga bisyo. Dikat dito lagi may patayan, pero dahil ng pastor niyan, nabukasan sa pangangaral na salita ng Diyos. Pero ang punto ko, yung pastor na yon, na-request ng kanyang kamatayan, kung pwede daw, huwag gigilitin, taga agad. Huwag daw gilit. Tapos purol.
Bira. Namatay sa gili, hindi sa putol. Ganon totoo yun. True to life story yan. Mga kapatid, pinapatay ka sa bato. Pero ang bukang bibig na huwag mo nawa, Panginoon, ibilang sa kanila ito. Very strong prayer. Amen? Amen. Tayo, hindi lang natin nagustuhan ang tingin. Ako, taong yung maatingin. Tuling. Ano? Totoo na yan. Napilantik. Minsan mga kapatid, ako'y guilty din eh. Minsan sa tono ko. Hindi ko man sinasadya, pero bigyan naging tono ko'y gayon. Kayo ba minsan aware din sa gano'n? Yung hindi mo naman sinasadya, pero ang tono ng salita may matikas, malakas. May dagwak agad ang Holy Spirit. Eh. Bigyan naman gano'n ng pagkakaimik ko. Hindi naman gano'n ang aking ibig sabihin. Eh. Pero pwede tayo misinterpret sa tono ng ating salita kahit hindi naman yun ating pinapakay. Ang bira, tono pa lang tayo sa mga ng loob natin. Tono pa lang yun. Samantala rin, pinapatay sa bato. Dagay, pahimakas na matatag talaga sa Panginoon. Amen? Ay tayo, tono pa lang nagdadamdam na. Itsura pala na mukha, sagya namang gayon na. Ay, anong gagawin? Hindi sasama ka na sasama. Pag nakita mo yon. Pero ito'y pinapatay sa bato. Lord, wag mong ibilang sa kanila. The prayer of the strong. Bakit hindi strong yun? Ay, puspos nga ng Holy Spirit eh. Di ka? Pasasya sa qualification na mag-aalaga ng babaeng bao. Para hindi strong yon, siya po ay naglilingkod sa Panginoon, ginagamit ang Diyos. Maganda din mong manalangin yung backslider. Kung panalangin mo, Lord, touch me once again. Revive me once again. Pero kapag hindi ka malapit sa Diyos, kailang panalangin mo, Lord, kailan kaya ako magkakakotse? Kailan kaya ako sasagutin ng nililigawan? Nasagot ka na naman, ayaw mo lang. Ano? Ang daming pangbagay na hindi, alam mo kapatid dito ha, spiritual na ito. Spiritual. Pero mga kapatid, di kayo mas malakas sa Diyos, kung tutusin ito yung malapit na sa Diyos, bet ito hindi pa din pinigilan ng Diyos na wag mamatay. But chapter 6, chapter 7, ang akala kasi natin, pag tayo spiritual, laging, Pastor, pag-pray mo naman ako, malapit ka lang sa Diyos. May sabi sa iyo, na, ang daming ganyan. Basta pag-pray mo naman ako, tayo malapit sa Diyos. Para pag ako tumawag sa Diyos, yung 1 milyon mo hinihingi, are. Pero mga kapatid, ito ang talagang tunay na malapit sa Diyos, pero pinatay pa rin ng Diyos. Kaya huwag kang aasa na lagi pag malapit sa Diyos kung ano yung iniisip mo na pangmundo. Bakit? Mas maganda yun. Mas maganda nasa langit na. Kala mo laang. Mata na. Naintindihan niyo ba yan? Opo. Kaya maganda mga kapatid, hindi natin minamahina. Bakit? Yung publikano na nanalangin, hindi man lamang may tingin ang kanyang muka, dinadagot ang kanyang bibig. Kinalugdan ng pain niya panalangin dahil siya nananalangin mapagpakumbaba. Yung prodigal son, nakamalay na siya malayo na sa Diyos. Maganda yun. Bumalik. Maganda yun. Pero ibang ganda ito. Panalangin ng malapit sa Diyos. Malakas sa Panginoon. Kamusta ho tayo mga kapatid? Verse 8 hanggang 10, in chapter 6. Nandiyan po ba kayo? Kaya masasabi kong ito po ay si prayer of Stephen, ay prayer of the strong. And Stephen, full of faith. Diga. Tayo full of doubt. Pero full of faith. Tayo laging malimit sa lawahan. Sana dalawa ang puso ko. Di sana nalilito. Di ka? Pero ito ay full of faith. Di ka? Kaya strong ito, very strong na Kristiyano ito mga kapatid. Full of the Holy Spirit, full of wisdom. Qualified doon sa ministry pag-aalaga ng bao. Tama? Kaya yung kanyang pagkatao, hayag sa kanyang prayer. Alam mo kapatid, mag-gauge ang ating spirituality the way you pray. Orally.
Na, alam mo, manalangin ka lang ng yung oral, yung napapakinggan, madadasto ang laman ng puso mo. At kung paanong humalihaw ka sa spiritual na buhay at sa pagtingin mo sa Diyos, nadadasto yun sa mga binibigkas ng ating bibig. Are you with me? Kaya naman ganito, sabi ni Stephen, huwag mo namang ibilang sa kanila. Bakit? Napaka-matured. Napaka-strong believer. Hindi ito tampuhin. Sabi nga sa inyo, ang iba mukha pala ang natitisod na. Minsan ako ganun, naamin ko. Minsan may mga tono akong nagigilty ako pagkatapos masabi ko. Salamat naman sa Holy Spirit. May batingal agad sa aking puso. Lord, hindi ko naman intention yun nasabi. Bigla ganun pagkakatono ko. Pero sabi ko na lang, Lord, alam mo naman hindi ko intention yan. Patawarin mo kung ako'y ma-misinterpret, pero alam mo, hindi yun ang aking pakay. Minsan may mga tao nga natitisod sa tono pala ng salita. Pero ito, binabato. Tama? Ako nga kung ako'y matitisyo rin, saan nakikita ko sa inyo? Matitisod na ako. Bababa na ako din Pero alam ko, yung ating mga instrumentalist, yan ay wala pang tulog na maayos. No? Sabi ni nagsusumbo sa akin si Jimuel, Dade, hirap ka na yun. Alas 11 kami tutulog, alas 4 gigising. Hindi naman puro music puro fellowship. Ang daming preaching. Nagre-reklamo na yata sa dami ng preaching. Kami pastor, kami dati tulog pagka nagpe-preach, kami mga puyat. Naiintindihan ko kayo. Nakikiramay sa inyo. Ano mga kapatid? Si Eutico ay natumba, nahulog pa. Pero ang may na-expose niyon, spiritual siya. Bakit? Kahit pagod na pagod, umaattend pa rin. Kaya nung siya'y nahulog at namatay, nabuhay na mag-uli. Bakit? Kung backslider, matutuluyan na yun. Di ka? Pero palibasa siya'y pagod para sa Panginoon at nagsisikap lamang, may biyaya. Naranasan pa niyang special mirakulo ng Panginoon. Bakit? Hindi naman siya latote at lungkot dahil nag-mobile, nag-dota. At kung ano-anong ginawa. Pero kay pagod at nagsisikap sa Panginoon, blessing ka pa rin. Blessing ka pa rin. Kaya pag natumba ka, di matitesting. Testingan nga natin. Kung talagang kayo pagod sa Panginoon. Hindi ka? And Stephen, full of faith and power. And power. Did great wonders and miracles among the people. Very strong believer. Amen? Pero yung strong, hindi ibig sabihin, bigyan mo ako Panginoon ng garit-gari. Malapit ako sa Panginoon. Hindi, pinatay nga ng Panginoon. Ganun pala ang strong. So, tinutuwid lang tayo. Hindi niya patikipwerte malakas, nahihingi mo lahat ng gusto mo. Hindi. Dahil kung tutuusin sa pantaong pananaw ito, pinatay na agad, ay napakalapit sa Panginoon. Kala mo, chapter 6 and chapter 7 lang. Sa ibang panakanaka, sa Acts, nabanggit siya. Bilang si Pablo ang saksi ng kanyang kamatayan. Nabanggit yung Stephen. Pero yung talang buhay talaga niya, chapter 6 and chapter 7 lang. Amen? Patunay pa. Tingnan niyo po, sabi ng verse 9. Hindi pa ba kaya? Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians. Diyan galing yung mga translator ng mga Bible. Diyan umuso yung tinatawag na allegorism. School yan. Matatalino yan. And of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. Yan pong mga yan ay matatalino yan. Nakikipagdebate kay Stephen. Pero pagdating ng verse 10, tingnan niyo po ang sabi. Parang nagmo-music instrument din yata doon. Okay. Ano sabi niyan? Okay. And they were not
able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Mga kapatid, ang galing sa debate ni Stephen. Why? Strong. Sarap ka ng ganun. Amen? No doubt, si Stephen ay hindi backslider. Kaya yung nangyari sa kanya, hindi yung palo. Talagang katatagan niya sa Panginoon. Handa siyang mamatay para sa Panginoon. Nakakalungkot ang Kristiyano. Tigas lang na preaching, namatay na. Tama ba? Hindi ko na makita kahit anino eh. Yan ang problema. Hindi na gawa ng ayos, tapos pag nasaway, wala. Yan ang mahirap. Amen? Okay, ho ba'y magpapatuloy? Sa Bible, hindi lahat pwede. Ngayon, lapit na sa Panginoon pinatay pa rin di lalo kung ikay malayo sa Diyos, baka bukas din. Di ba? Kaya mga kapatid, nakakatawa. At kung babasahin nyo nga ang chapter 7, verse 1 hanggang 50, makikita mo yung yaman ng kanyang diwa sa karunungan sa salita ng Diyos. If you have your time, read chapter 7. Makikita mo yung knowledge, wisdom ni Stephen tungkol sa Word of God. Kumusta ang Word of God sa inyo? Baka John 3:16 pa rin. Di pa matandaan ko saan nakalagay. Sana nalago talaga tayo. Amen? Sana nalago tayo. Mga kapatid, nakakaumay din naman yung walang pagbabago. Diga? Nakakaumay din. Tingnan yung bahay namin. Lahat na yata ng nagayak na. Kasi nga sa may magaling magpapalit-palit Yung aming kama, mamaya nasa kanluran, mamaya nasa ibaba. Hindi lang mailagay doon sa may silangan. Bakit? Sikip. Yung aming lamesa, pero pag ikay bagong pasok at nabago, nakakaano nga naman nakakaaliwalas. Pagka may bago, ang gandang tingnan. Kaya nakakaumay kapag di tayo nalago. Amen? Tama ba? Number 1, prayer of Stephen. The prayer of Stephen is prayer of the strong. Number 2, prayer of Stephen is prayer of the serviceable. Ano ibig sabihin ko diyan? Ano ba ibig sabihin ng serviceable? Kagamit-gamit. Nagagamit. Kumbaga sa tinapay, sa kutsara ay serving spoon. Yun ang sinasabing naglilingkod na kutsara. Ito yung panalangin na hindi lamang strong, kundi yung buhay na ginagamit ng Diyos. Amen? Bakit ko nasabi yan? Basahin natin ang Bible. 1 hanggang 9, bibilisan ko lang. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, dumadami. Kaya ako nagpapasalamat, meron tayong Brother Henry, meron tayong Brother Albert, meron tayong Brother Remark, meron tayong Tintin, meron tayong Jane, meron tayong Des, at may kanya-kanyang assistant, meron tayong mga giver, meron tayong mga driver. Salamat! Kaya grab the very opportunity na meron tayo na tayo magamit ng Diyos. Masarap manalangin ang ginagamit ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, uunahin ko na bagaman dapat ito'y pahuli Tignan niyo di ba si Kristo umakyat sa langit? Nabalita niyo ba yun? Di ba umakyat sa langit? At anong ginagawa niya doon? Nakaupo sa kanan ng luklukan ng Ama. Alam niyo ba sa gisag na yan? Kasi si Kristo ay priest. Saserdote. Siya ang namamagitan sa bawat mananampalataya at sa Ama, sa pagitan ng Ama. Pero siya saserdoteng hindi abala. Nakaupo na bakit?
tapos na ang ginawa niyang pangangasiwa sa templo, nag-aantay na lang siya ng ating kamatayan na tayo dadalhin na sa langit. Bakit? Tapos na eh. Naihalay na, kanya ding buhay ang inihandog, at siya'y nakapangasiwa na, at siya'y namamagitan na doon sa langit. Lahat ng mamamatay, diretso ng langit. Bakit? Si Kristo mamamagitan. Sasabihin lang ni Ama, Ama, alalahanin mo, namatay ako dyan. Tanggapin mo siya sa iyong kaluwalhatian. Nandun siya. Pero siya'y nakaupo. Pero pansinin niyo po dito. Pansinin niyo po dito. Sa verse 59. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he knelt down and cried with a loud voice. Saan ba yan? Yung si Kristo tumayo. And said, Behold, I see the heaven opened, and the Son of Man standing on the right hand of God. Sabi ng mga nag-aaral ng Biblia, once lang nabanggit na si Kristo tumayo. Napaka-rare niyan. Ano ibig sabihin? Maging si Jesus na pahanga sa buhay ni Stephen. Amen? Si Kristo nang umakyat sa langit, siya'y nakaupo sa lukloko ng Ama. Pero once lang nabanggit na siya'y tumayo, sa tagpo ni Stephen. Kaya mga kapatid, very strong. Nalugod talaga ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Pati siya na digat pagka humanga ang tao, standing, ano tayo? Standing ovation. Ay, si Kristo mismo tumayo. Sa nasaksihan niyang buhay ni Stephen. Kahit nga yung mga lumalaban sa kanya, tingnan niya sa Stephen, para mukhang anghel. Tayo din naman, anghel din. Nahulog lang. Di ka? Nakakatuwa ka, ano? Kaya kayo iniwalang, naging kagamit-gamit ang buhay ni Stephen. At yung paggamit niya, walang hidden agenda. Walang halo, busilak. Kasi bakit? Ang Panginoon nakakatalos ng ating puso, bit sinapatayo din. Kaya tayo humingi ng tawad sa Diyos. Sa mga paglilingkod dating ginagawa. Baka tayo kitang naglilingkod ng tao, pero paano yung nakikita ng Diyos? Ako'y nagbubulay din diyan. Ako'y nahingi ng awa. Sayang naman. Nag-Bible study din lang naman, sunog pa. Nagbigay na din lang naman ng tithes and offering first fruits, tapos hindi pala, may halong iba. Hindi mapa-smile mal lamang ang Panginoong Sus. Uupo ka na rin lang naman diyan, di ki sumamba na. Makikinig ka na rin lang naman, di ki makinig na. Di ka? Dahil bakit napatayo? Ang Panginoon, talagang ang Diyos ay natuwa. Ang Panginoon Sus mismo ay natuwa. Bakit? Busilak, puro, solid. Yung pagiging kagamit-gamit. Mapagod tayo ng totoo. Amen? Huwag sanang pa-impress yung ating paglilingkod. Amen? Minsan may napapansin pa pag nagbibigay ng offering, talagang pinapakita pa ikaw. Ako na napapatungo. Ano? Hindi ganun. Hindi tayo naglilingkod sa paningin ng tao. Hindi tayo pasikatan dito. Alam ng Diyos ang ating puso. Magandang napapatayo sa atin ng Panginoon. Hindi, nangyayari sa atin, nakakatayo ng balahibo. Ano? Paano? Pasikatan. No, wag pasikatan. Pero hindi naman lahat na nakikita ang paglilingkod ay pagpapasikat. Di ka? Katulad dito, nakita natin yung paglilingkod ni Stephen. Nakita natin yung paglilingkod ni Abraham. Pasikat ba yun? Hindi. Diyos ang nakakaalam na yun. Pero ikaw din mo nakakaalam ng motibo mo eh. Ang mahalaga, itinutuwid lang tayo, huwag nating hanapin ang palakpak ng tao. Amen? Hindi masamang i-mention ang pangalan ng mga naglilingkod para lang maging blessing. Dahil Romans chapter 16, ang daming minensyon ni Pablo ng mga Kristiyano.
Hindi para sila ay ipagbida, kundi para maging blessing. Tama? Para maging hamon. So, ano sama ko? Basahin ulit tayo. Chapter 1. Chapter 6, verse 1. Nandiyan pa ba kayo? Maaga pa. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. Hindi ministration. Okay, verse 2. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not the reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Verse 4. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Yan ang mga pastor dapat. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Verse 6. Whom they set before the apostles, and when they prayed, they laid their hands on them. Verse 7. And the word of God increased. Yan, kita mo na agad. Serviceable. Kalalagay lang nila, lumago ang salita ng Diyos. Kagalingan ng ikaw'y napa-appoint, lumalawak ang abot ng salita ng Diyos. Ikaw ba'y naging kagamit-gamit para sa salita ng Diyos? Ako nga'y malumbay kanina hindi natuloy yung ating Bible study dahil kinakailangang i-off yung breaker dahil lang nag-aalis ng kahoy doon, baka sila lahat ay manigas at mangisay doon. Pero na-miss ko talaga yung Bible study. Marami nang naikinig. Marami nang natutuwa. Saka I love to share the Word of God. Ito'y panala si Stephen ay nanalangin. Huwag mong ibilang sa kanila ang kanilang kasalanan. Ito'y panalangin ng strong one and then serviceable one. Kalahin mo, pagkakalagay pa lang nila, and the word of God increase. Amen? Ikaw, nagagamit ka ba ng Diyos para ang salita ng Diyos ay lumawig? Sabi ko sa inyo sana wag sa taisan lang. Kaya ako ituwa sa sa media. Malawak yan. Yung aking inilalagay na mga verses na ginagawa nyo ng design, nasa 18,900 na ang naglalike. Bahala na ang Panginoon doon. Ang mahalaga, marami nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Ikaw, kapatid. Amen? And the word of God increased. And the number of the disciples multiplied. Kalalagay lang bigyan na agad na nangyari. Amen? Ibig sabihin, very helpful, very useful. Yan ang masarap. Yan ang Stephen na nananalangin. Ang nananalangin nito ay strong one and serviceable one. Useful. Kagamit-gamit ba tayo sa church? Amen. Tayo ba ginagamit ng Panginoon sa church na ito? And the word of God increased. And the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. Matindi na yung multiplied. Nilagyan pa ng greatly. Why? Kagamit-gamit itong napalagay na 7 ito. Amen? Sana tayo. Panalangin natin, mga kapatid. Minsan nakakalungkot Ay papanalangin ko na lang saan na tayo magpatuloy. Nangyayari, nag-aalis sa naglalayo. Hindi kayo. Okay. And a great company of the priests, pati mga pare, naliligtas. Kailan kaya tayo may maliligtas ditong isang pare naligtas? Hindi nga, nakita si Brother Jerome. Bumigay ang bataan.
Kalain mo, mga priest na liligtas. Very useful. Di ka? Abay, ibang usapan yan. Kumbaga sa pagluta sa krimen ng droga, ang nakukuha mo na may nagbebenta lang, hindi mismo yung inahin. Hindi mo yung pulso. Kaya yan ang yan lagi ang dago kay Duterte. Ala, yan may naukuha yung mga kakalat-kalat din lang. Ang kunin mo yung mismo. Babe. Ay, wag na tayo dyan. Ano? Ilaya ano. Kala mo nahaligtas, priest, and were obedient to the faith. Bakit? Nung mapalagay sina Stephen. Kaya yung nanalangin, Lord, wag mong ibilang sa kanilang kasalanan ito. Ito'y panalangin ng malatatag at panalangin ng ginagamit ng Diyos. Amen? Masarap manalangin na alaman mong ikaw ay lumalago at nagpapalago. Ang ebidensya na kayo lumalago, nagiging dahilan ka ng paglago. Amen? Verse 8, tuloy natin. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Wow, ano kaya yun? Gumawa ng mga dakilang kamangha-mangha at mga mirakulo, siguro bumuhay ng patay. Siguro ay maraming baong nahugasan. Talagang ginamit ng Panginoon may tili. Kaya naman napaka-mature yung prayer, Lord. Huwag niyong ibilang sa kanila kasalanan ito. Amen. Tayo ba'y ginagamit pa ng Panginoon? Ginagamit pa ba tayo ng Panginoon? Sunday school teachers, ginagamit pa ba kayo sa mga bata? Sa mga choir natin, members, ginagamit pa ba kayo? Pinagpipray niyo pa ba ang pastor niyo? Ginagamit pa ba tayo sa larangan ng pagbibigay? Ginagamit pa ba tayo sa larangan ng pag-aakay ng kaluluwa? Ginagamit pa ba tayo ng Panginoon sa pag-attend man lamang? Yung mga hindi na makahayo, pag-attend pa hindi magawa. Isang ka. Parang asinso yan. Tama? Amen ho ba? Verse 9. Ano sabi ng verse 9? Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. Pero sabi ko sa inyo, hindi sila manaig. Very useful, maging sa doctrine. Amen? Wow. Alam niyo mga kapatid, ako hindi nag-aral. Grade 1. Merong awit, grade 1 lang tinapos ko. Ako nga hindi tapos eh. Hindi ako tapos. At hindi ko kinayayan. Pero hindi hadlang yan para hindi ka matuto. Katamaran na yan pag hindi natututo. Alam mo, sa totoo na, ako hindi palaasa. Kung gusto mo matuto, magsikap ka ng iyo muna bago ka humingi ng tulong. Ha? Ikaw ba talaga ano tawag dito? Nagsusunog ng kilay sa pag-aaral. At alam nyo ba, pagbabasa mo, yung magbasa ka lang lagi, makakatulong yan. Sa totoo na, ako'y ang dami ko na nasirang Bible sa kapabasa. Familiar, hindi ako magaling magsaulo, pero familiar ako. At nakita ko, ako na magpapatotoo na iba ang karunungan ng salita ng Diyos. Iba. Nagbi-build up ng iyong personality. Nagbibigay tikas. Nagbibigay ng tatag. Hindi ko maminamahin kayo nag-aaral. Salamat sa Panginoon. Nakapag-aral kayo. Pero ako, ini-encourage ko yung sinasabi niyong mahina kayo. Mas mahina ako. Mas mahina ako. Ngayon nga daw, hindi na ako pwedeng, halimbawa, kung may papasok sa Bible School, na ganito pa rin ang kasta ko, hindi daw papayag eh. At least kailangan ay high school graduates. So ngayon, hindi na ako pwede. Salamat na lang ako yung nakalampas doon. Pero wag ka, bihayahan ng Panginoon. Kinukopyahan ako ng mga architecture, mga nursing. Nung kami ay mag-ano sa homiletics, biyaya ng Diyos, number 1 ako doon. Bakit? Ako ang gumagawa ng illustration. Hindi ako,
Hindi ako mahilig magbasa ng mga illustration ganyan. Binubulay ko, ginagawa ko ng illustration. Hindi nga malimutan ni Pastor Alex yung illustration ko eh. Yung humahabol ng jeep. Habang ang jeep ay tumatakbo, ang gabok ay nahabol. Pero pag nag-break ang jeep, pasok lahat yung gabok, pati sa ilong mo. Tawa nga siya ng tawa eh. Pero sabi ko sa kanya, ganyan, hinahabol tayo ng kasalanan. Tuloy lang ng tuloy. Pero pag tumigil ka, aabutin ka na yan. Ang taas ng score ko kay Pastor Alex. Bagsak ako eh. Di ka? Biyaya eh. Biyaya eh. Kaya hindi ako naniniwalang ikaw ay hindi mo kaya. Baka hindi mo kinakaya. May Panginoong Hesus. Ay, alam mo, paborito ni Jemuel, I can do all things. O siya, utoy, magpatuloy na. I can do all things eh. Sabi niya, may talata din ako dad eh. Si Tito ay hindi na magpapilit ng patuloy. Diga, talagang ngayon talata ay sinasagot din ng talata eh. Parang Stephen, magaling sa debate. Amen? Tayo pa'y lumago. Tayo pa'y maging kagamit-gamit. Sa 8 verse 2 ng Acts, ano sabi diyan? And the both men carried Stephen to his burial. Take note. And made great lamentation over him. Naalala niyo ba yung si Tabita? Tabita ba yon? Yung sa Acts, yung namatay, na ang daming umiyak, dahil ang dami niya natutulungan. Nabasa niyo ba yan sa Acts? Bakit kaya maraming umiiyak? And they both carried Stephen to his burial and made great lamentation. Yung great, not just lamentation. Bakit? Naging useful siya sa buhay ng marami. Kung kayo mamatay, ilan makikipaglibing? Kaya nga ako, pastor, hindi ako naliban na pakikipaglibing, baka pag ako'y namatay. Kahit linggo nga, pastor, ako'y nakikipaglibing. Wag lang ako'y hindi din paglibingan pag ako'y namatay. Alam mo, ang tunay na impluensya, yung impluensya mo sa Diyos, impluensya ng Diyos sa iyong buhay. Ako iniwala kung bakit meron silang matinding pagtangis nung mamatay si Stephen kasi serviceable. Ba't ka namatay na agad? Di ka pa bayad. hindi ganon. Hindi ganon. Amen? Ako iniwalang siya useful. Paano na? Sayang, wala na kaming Stephen. Ang galing pa naman niya mag-preach. Ang galing pa naman niya magtugtog. Ang galing pa naman niya mag-akay ng kaluluwa. Galing pa naman niya umawit. Ba't tumatay na agad? Samantalang iba, magaling naman. Ikaw na may langis. Di ka? Ibig sabihin, ito'y blessing talaga. Are you a blessing? Are you a blessing? Pagpapala ba kayo? Then number 3. Ito na yung sinasabi ko kanina. Prayer of the satisfied in Christ. Alam mo kapatid, sabi nga sa inyo, just chapter 6 and chapter 7, napaka-otdo. Pero walang problema. Masaya siya kay Kristo. Kontento siya kay Kristo. Alam mo, malapit naman sa Panginoon, bakit hindi siya nalangin? Lord, sana na may palampas mo parang konti ito. Di nga si Pablo, nagkaroon din ng ganong kalagayan na kung nagnanasang pumunta na kay Kristo, mas maganda. Pero ang mabuhay para sa inyo, maganda rin. Pero ako'y mabubuhay pa para sa ikasusulong ninyo. Kaya sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Bakit? Maganda yung kontento siya kay Kristo. Hindi na siya naghangad pa ng malayong paglalakbay. Siguro, kanyang tema ay miss na miss kita. Hindi yung I love you all. Nag-iisa lang si Kristo eh. Miss na miss kita. Yun po ang problema sa atin. Malamig na tayo sa Panginoon. Sabi ng Bible, I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love.
Si Stephen, mainit talaga siya sa Panginoon. Binabato na siya at mamamatay. Nakita nga niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Tingnan niyo po yung sabi ng talata. Sa verse, sabi, when they heard, verse 54, these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven, and saw the glory of God. Hindi siya tisod sa Diyos, pambihira. Ito ga ang aking nahita. Kaya kayo mga workers, huwag sana tayong dadating sa ganon. Amen? Ito ga, pastor, ito ga, Panginoon, nang maglilingkod sa iyo. Buhay ka pa nga, si Stephen patay na. Amen? Kay James, sumakit ang likod, saka tutugtog. Ngayon, may sakit pa ang tainga. Daliri. Masarap yung nahihirapan na sasaktan para sa Panginoon. Amen? Kasi tayo nahihirapan dahil matigas ang puso natin sa Panginoon. Yan ang mabigat. Are you with me? Prayer of the satisfied in Christ. Bakit? Nakita niya sabi niya, but he being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God. Nakita niya pati ang Panginoon, tumayo. Wow. Talagang, yun ang tinatawag na may MU. Ano, may MU. Talagang mayroong mga ditong nagkatitigan na MU na tayo. Ano? Mutain na tayo. Mutual, ibig sabihin, mahal na mahal niya ang Panginoon at alam din naman niyang mahal na mahal din siya ng Panginoon. Amen? Yun ang prayer. Ganyan, kaya yun ang namutawi sa bibig ni Stephen dahil satisfied siya kay Jesus. Hindi siya na nagpa-extend Masaya na ako, Panginoon. Gusto na rin kita makaharap. Gusto na rin kita. Gusto ko na rin sa piling mo. Wala naman akong hinahanap dito kundi ikaw din. Gusto ko na sa iyo. Amen? Tayo, ang dami pa nang hinahanap. Hindi mo makita. Pero si Jesus, andyan lang, hindi natin hanapin. At yan naman ang nagpapasaya talaga ng buhay. Si Jesus talaga nagpapasaya ng buhay. In fact, mga kapatid, Christ is the victory. Faith is the victory. 1 Corinthians 15:57, Romans chapter 7, verse 25, Romans chapter 8, verse 29, yata, we are more than conquerors in Christ. Yan ay mga talata na nagbibigkas. And Psalms chapter 1 Chronicles chapter 29, ang sabi, iyo ang pagtatagumpay. Alam mo, ang umayaw kay Jesus, gumusto ng kabiguan. Ayawan mo si Jesus, ginusto mo ang kabiguan. Kaya yung nalayo sa Panginoon, may problema. May problema. Dapat ganito. Amen? Wag. Di balay na. Tayo luging sa tingin ng mundo, mahalaga. Manatili tayo sa Panginoon, for without Him, we can do nothing. Amen? And then last, lalakas ng amen nyo. Siyempre, kaya mayroong prayer of the strong, prayer of the serviceable, prayer, of the satisfied in Christ. Then last, siyempre, hindi totoo ang tatlong ito kung hindi ito prayer of the saved. Amen? Ito nga mga kapatid naniniwala nga tayo na mayroong saved na nangihina at lumalayo. Lalo namang di nakakapagduda na si Stephen ay ligtas. Amen? Ay, niwalang meron talagang ligtas na nangihina at lumalayo. Kahit pa anong gawin natin. Si Lot, alam natin si Lot. Pero siya ay napipighati araw-araw ng masamang sistema ng environment ng Gomora. Pero ang tawag sa kanya ay ang matuwid na si Lot.
Backslider si Lot. Si Pedro ay nag-backslide din, pero halata pa rin sa kanyang bibig. So, ibig sabihin, yung ang pinakamahina, alam nating save pa rin. Eh, di lalo naman ari. Amen. Lalo naman ari, walang kadudadudang ligtas talaga ari. At may hirap pong manalangin, ang ganyang panalangin, yung binabato na, dito nga namumulaklak ang letter P ng mga manggagawa. Yung pag nasasabihan ni ano, di nga? Kasi ang tao, pag nasasaktan, namumulaklak na mapapait ang bibig. Tima ba? Kaya sabi ni Pablo, pwede ba ka namang abukalan ang bukal ng mapait at ng matamis? Ganon din po sana ang dila natin. Ipinagpupuri natin at ipinaglalapastangan natin sa Diyos. Hindi pwedeng labasan ang isang bukal ng matamis at mapait. Kaya wag sanang magkahalo ang ating dila ng pagpupuri at paglapastangan. Tama ba? Kaya ganito ang bumubukal sa puso ni Stephen. Walang dudang siya'y anak ng Diyos. And mind you, walang tunay na anak ng Diyos na hindi mananalangin sa Diyos. Dito ako magtatapos sa Roma chapter 8 verse 15. Sapagkat hindi ninyo muli tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Kapag ligtas ka, hindi maaaring hindi ka tatawag sa iyong Ama. Mamalakas man o mabackslider, mananalangin at mananalangin yan. Basta ligtas. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit,